Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. At katulad nga po ng mga sinasabi ko sa mga taga-subaybay ng programa ko, kayo na lang po ang source namin. Totoo lang, attorney. Kasi for some reason that I don't understand, wala na kaming makausap dyan sa DMW. Anyway, sir, dito po sa 90 containers, sir, na nabanggit mo doon sa ating huling pagkikita, lahat yan nakatenga sa MICP. Kamusta po, sir? Meron ba tayong nakikitang paraan na kung paano yan mailalabas at mai-distribute po, Attorney Jet? Ito pong, sir, ito pong palabas, no, specifically, ito pong kay Cargo Flex, TriStar, MBS, at meron pong tatlo po yata, no, i-double check ko lang. Hindi po pula sila pwede, ano. So yun po, at saka po si Subic po na Cargo Plus, Cargo Plus, no. Nasa final, yung majority po dito, hinintay na lang namin yung acceptance na kay DMW na po, no. Inaantay na lang namin yung acceptance nila. For yung sa Subic po, medyo na late lang po ng konti si DOF na mai-transmit sa amin. Nandun na po sa office ni Commissioner, na-clear na ng AOCG. Yes. Na-update ko na rin ho yata iba nating mga kasamang OFW dyan sa status na yan. And hopefully we'll be transmitting it today to DMW. At nangako naman po si Secretary Kakdak na mabibilisan niya yung pag-accept nito. So ito po, no, ito pong naka-pending, I understand doon po sa mga kausap ko, no, and naiintindihan ko naman sila na very impatient na talaga sila dyan. So yan po yung amin, kasi nandyan na ho yan, no, napakadali na. Yan po yung aming isa sa mga priorities ngayon, at hopefully po by the first week of November, dinidistribute na po yan. No? May mga kausap na rin po kaming mag-distribute niyan, pero marami din po kaming kausap na OFWs na they're willing to just go to the port and get it. And ang kailangan lang naman po doon, sir, nandun sa DMW, nandun yung mga tauhan namin sa port. Napakadali naman pong ibigay niyan kung na-donate na talaga. Yeah, I think anything, sir, na kumbaga, sir, para lang po matapos na yung problemang ito. Alam mo, attorney, no, I forgot to ask you this. Medyo dumadami nga itong mga nag-aabandon na, at hindi lang po yun na attorney. Ano pa? Tawag doon yung marami pa. I mean, can you imagine yung tag cargo? Ano lang yan, 25 containers. Tapos itong Makati Express na sa 90. Then somebody told me, sir, mahigit pa nga daw yan kasi meron daw dyan sa may Port of Cebu. Ang customs ba, attorney, do you have the power to reprimand or even suspend itong mga deconsolidator o yung mga cargo company na gumagawa nito, sir? At lalo kung mapapatunayan, sir, na parang may pakukulang po sila, attorney. Yes, sir. In fact, itong mga to, naka-blacklist na po sa amin, no. Even yung Makati Express, no, meron na kaming final show cause order sa kanila para po, and then suspended na din yung kanilang accreditation. Temporarily lang, inaalaw namin silang may access para doon sa ilang nakapending na pinoproseso nila, no, para ma-deliver naman nila. Pero ito pong mga nabanggit ko at yung mga nag-abandon po talaga, wala na pong accreditation sa customs. Hindi na po pwedeng mag-engage yan ng negosyo. At may letter na rin po kami sa Department of Trade and Industry asking them to revoke their accreditation or yung kanilang status sa kanila. Ayun. Bilang isang negosyo at bilang isang deconsolidator. Yun lang, Manong, like nung info na binigay niyo po sa akin, no? Yes. Mukhang mabilis din magtayo sa ating negosyo. Mabilis. Nagtatayo din ulit itong mga to daw ng kung sino-sino na naman. So, ang panawagan po sana namin, no, and ito, maaaring mailagay kami rin sa peligro nito, pero maayos naman po sigurong makikiusap kami sa mga OFWs natin na ito pong mga experience nila, share this with your with your co-OFWs. Sukapan niyo po OFWs.
kung pwede lang po, pakisabi din yung ginagawa ng customs. Pero ang point lang po namin, if you tell them na kapag they resort to yung hindi nila kilala dahil lang mura, wala talagang track record na consolidator, malaki yung chance na ganito yung mangyari. Oo nga po eh. So at least attorney, may mga action na palang ginawa ang customs dyan. At least sir, for example, Makati Express sir, sinuspindi nyo na yan, tinagan nyo accreditation. As well as yung iba pa po, sir. Alam nyo attorney, ang susunod na gagawin kasi namin dyan, amin ring kakalampagin po yung itong DTI. Gawa nga po sir na may nakarating sa amin ng mga sumbong attorney na marami rin pong lumapit na sa DTI para po sa problemang ito. Anyway, attorney, I'll be specific. For example, sir, yung natitira nating itong tanong ko, sir, specific po ito. For example, sir, meron tayong 13 tag cargo containers, sir, na nasa MICP. Yes, sir. The last time we talked, sir, napag-usapan natin na yan na nga dapat ang isusunod ng customs, kundi lang pumasok itong problema ng Makati Express Cargo. Yung po bang timeline natin, attorney, nasusunod pa rin po, sir? Yes, sir. Kasi po, naman po yan even if inaasikaso namin si Makati Express, may action na po kaming nagawa dito sa tag cargo. Sabi ko nga po, no? Si MBS, si TriStar. So na po yan? Nandun na po lahat yan ngayon sa process ng pagdodonate. Nakausap ko din si Sir Joel Longares. Yes, sir. May pag-uusapan tayong tatlo na paraan. Apo. Kung pwedeng na mapabilis. Hopefully po by next week, we can look at that option. Kasi ilang containers nila tag cargo, nila TriStar, Apo. nila MBS, tsaka nila cargo plus. Cargo plus, opo. Hindi naman ho sa minamaliit natin, no? Pero kaya pa hong gawa ng paraan. Medyo matagal lang, pero kayang gawa ng paraan ng Bureau of Customs. Pero so ito Makati Express, kakaibang problema ho to, no? Opo. Napakaraming containers na inabandona nitong kumpanya na to. Opo. Yung nagharap kami nung yung pong country manager ng Makati Express sir sa attorney sa office mo. Mabuti sir, magalang, kundi sir baka nakutusan ko. Nakita ko boss, parang gusto mo ng kutusan Kasi alam mo, yung makikinig ngayon I'll be honest with you. Si Attorney Marnilla po, pag binibisita ko yan, nakita ko po yung stress talaga na dinudulot sa kanya ng problema ito. Bakit po? Kasi po, talaga naman pong concern si Attorney Marnilla na gusto talaga niyang masolusyonan po itong problema ito. Pati po, of course, yung mga ibang opisyalis ng customs, especially si Commissioner Ariel Nepomuceno. And they are really exhausting everything that they can do. Para lang po matapos, di po ba, Attorney? Si Commissioner po, lalo na, no? Anak ng OFW yan. Opo. So, kinukwento nga niya habang nag-meeting kami, no? Nung bata pa siya, kung paano siya excited na makuha yung balikbayan box ng pinapadala ng kanyang kapamilya. No? Na para lang sinesavor nila yung amoy, yes, sir. yung gaano kabago, yung mga damit, at kung ano pa yung kagamitan. No? So, sabi niya, I know how it feels, and yung anticipation lang, no? Kumbaga, pag sinabi pa lang ng kamag-anak mo, may papadala ako sa'yo. Yung excitement ng pamilya dito, no? Na inaiintindihan niya ho yun. Kaya nga, meron ho kaming, and this is not again, no, to i-downplay. Yun naman pong ibang OFW, na biktima ng OFW, sinasagot ko naman po dito sa aking Facebook Messenger. Okay. Pero dito sa laking problema po ng Makati Express, maniwala po kayo hindi, may Viber group kami dyan. Nakasama mismo si Commissioner. Yes. Para ho ma-appease yung and soon we'll be including you, sir, no? Thank para you. lang ho ma-update kayo sa gagawin natin sa Makati Express kasi napakalaki ho talagang problema niya, no? And we will even, nakalimutan ko sabihin, sir, no? We're even planning to do a shame campaign, no? Para yun na rin ho siguro, no? I mean, sa sakit ho na idulot nila sa ating mga kababayan, ipopost ho namin sino yung mga kumpanya na may mga abandoned containers and even yung kanilang consolidator. Total naman po, global naman ang social media. Yes. Baka naman makarating sa pag tinignan nila yung aming mga shame campaign,
makita ng mga kabayan namin OFW na itong consolidator na to, kung nagne-negosyo pa yan dun sa abroad, may record pala dito sa Pilipinas ng hindi maganda. Tama yan, attorney. Mabuhay po kayo dyan.